Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Agent ni QMB kinontra yung statement ni Coach Tim Cone at sinabing SBP daw ang ayaw magpalaro kay QMB sa ating Gilas Pilipinas. At pag-usapan na rin natin yung mga players na posibleng mapabilang sa Final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong post ng PBA Moto Club na kinabibilangan ng mga dating PBA players ay pinakita nga nito yung naging statement ng agent ni QMB patungkol nga doon sa issue ng hindi pagsama ni QMB sa ating Gilas Pilipinas, kasi matindi yung statement na binitawan ni Coach Tim Cone, no? Sabi niya he chose not to come, so ayaw raw, no, netong si QMB na sumama sa Gilas Pilipinas. Pero sa ayon sa agent netong si QMB ay nabahala daw siya dahil natapos na yung January ay wala pang offer na ibinibigay ang Samahang Basketball ng Pilipinas kay QMB. At nitong isang linggo lang daw mga kabasketball, nag last minute offer ang Samahang Basketball ng Pilipinas kung saan kasama sa kontrata yung paglalaro ni Kentin Milloria Brown pati sa mga non-FIBA games. So most likely mga Asian Games yan mga kabasketball, mga SEA Games, kung saan alam naman natin na hindi pinapayagan yung mga players na gaya ni QMB na may kontrata sa Japan, bilig sa KBL, dahil pumapayag lang yung mga ball clubs na yan kapag FIBA sanction games, FIBA tournament, no? FIBA tournament, pag yan lang. Pero Asian Games, SEA Games, hindi po sila pinapayagan kasi ongoing yung mga laro nila. So matindi yan kasi gustong-gusto pa naman daw maglaro netong si QMB at dinigan niya, no? Na ito pa lang si QMB mismo ay gumastos ng 1.5 million para lang maging local player siya sa ating Gilas Pilipinas. Alam naman natin yan, no? Kumbaga, kasi una kinategorize siya na naturalized. Ngayon pinalakad niya doon sa mga abogado niya. Talagang gumastos siya. So yun ang matindi dyan, pero aantabayanan natin yung isasagot ng Samahang Basketball ng Pilipinas tungkol sa issue na yan. Kasi hindi mo na tayo magja-judge dyan mga kabasketball. Antayin natin yung magiging sagot nila dyan. Kasi hinihintay din ng mga Pinoy basketball fans yung sagot nila dyan kung totoo ba yan o hindi. Kasi humina yung team natin. Nawalan tayo ng, lalo tayo wala nga si Kai dahil injured. Nagpapagaling pa, tapos ngayon eto pa si QMB sumabay pa. At ngayon lang natin nabalitaan na mag-uumpisa na yung mga nakaraan, walang binabalitang ganito. So kailangan mag-explain talaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas kung totoo to o kung hindi. Ngayon mga kabasketball, pag-usapan naman natin yung 12 players na posibleng mapasama sa ating Gilas Pilipinas Final 12 kontra nga dito sa malakas na New Zealand at Australia. Kasi February 26 na magaganap yung unang bakbakan mga kabasketball. At dahil wala nga itong ating pambatong si Kai Sotto, wala rin si QMB, uunahin natin yung mga big man. Para sa akin lang naman to mga kabasketball, ang shoe-in na dyan syempre itong si Junmar Fajardo, AJ Edu, Justin Baltasar at Carl Tamayo. So apat sila, lumiit tayo, no? Apat silang big man dyan. Sa wings, syempre ilalagay natin si Justin Brownlee, Calvin Optana na kagad tayo, Kevin Kiambao, si Dwight Ramos, iaangat natin yan sa wings. Pero siyempre pwedeng balasahin yan ni Coach Tim Cone, pwede niyang gawing point guard yang si Dwight. Yun nga lang, ang liliit na kasi ng mga players na nandito Ngayon dito sa mga guards, siyempre nandiyan si Scottie Thompson, Juan Gomez Deliano, RJ Abarrientos. Kung healthy si Chris Newsome, 100% siya Chris Newsome. Pero kung hindi, si CJ Perez, pwede natin isalang dyan. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.